Sir John Paul, no? Yung kinakasama po ninyo is nasa Riyadh. Nasa Riyadh Kailan niyo po. po siya huling nakausap? Kagabi lang po. At gano'n na po siya katagal na nagtatrabaho sa Riyadh? Ano lang po, isang buwan lang po siya nagtrabaho sa amin yan, tapos binalik siya sa accommodation. Ngayon, sir, ang gusto po ninyong mangyari, mapalipad na siya kaagad-agad. Hindi naman po siya agad-agad kasi isang linggo na po siya mahigit sa accommodation eh. Nahirapan na po siya doon, wala po silang pagkain na maayos. Pati tubig, wala po silang mainom na maayos. Tapos Okay. nag-ano po kami sa agency niya, yung agency niya po parang baliwala lang. Walang tulong na Wala po bibigay. tulong, opo. Bakit po siya napunta sa accommodation from her employer? Ano pong ginawa sa kanya doon? Nagpabalik po siya kasi nagrereklamo siya na yung kinagat po siya ng aso 3 beses. Hindi po siya pinindikan kahit 1 beses. My goodness. So talagang pinabayaan na siya Opo. doon sa employer. Ngayon, ang sinasabi po ninyo, hindi rin nagiging maayos yung kalagayan niya doon sa accommodation. Opo, sir. Ilan sila doon? Marami po sila, sir. Hindi ko po alam kung ilan po talaga sila. Meron din po nga daw doon na Pinay na kasama niya isa. Tapos yung iba po kasama niya ibang lahi. Pag sinabi po ninyo na hindi maayos yung accommodation niya doon, sabi niyo kanina, yung pagkain ba? Ano ba yung Opo, yung nirereklamo pagkain, niyo doon? tas tubig. Wala pong binibigay na pagkain, tas tubig. Magandang hapon po, Ma'am Lady. Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig sa Rapid Tulpo in Action. Ano po ang plano ninyo dito kay Ma'am Bebelinda Nociete? Actually, sir, sa situation ni worker na nasa accommodation na po siya ng FRA namin, waiting for the ticket na lang po siya, sir, tsaka yung sa exit visa na nire-request po sa sponsor. We understand, no, kung inaasikaso po ninyo yung pagbalik nila dito sa Pilipinas, pero we are more concerned right now doon po sa kondisyon po nila habang nandyan po sa accommodation. Apparently, meron daw report na hindi maayos yung pagkain, yung inumin. Ano po ba ang monitoring na ginagawa natin doon? Actually, sir, meron naman silang pinapa-allowance regarding sa food, regarding sa mga hindi inom po talaga ng mga tao doon. For monitoring po talaga, sir, lahat naman po binibigay ng part ng FRA. Yung live-in partner ko po mismo nagsabi na wala po silang tubig na magandang inumin. Tas yung pagkain po nila sa isang araw, 1 beses lang sila nakakain. Actually, sir, regarding naman po kasi sa food, like what we said po, sir, na ang monitoring po talaga sa kanila, yung kagaya po ng pagkain sa Middle East, hindi po talaga kagaya sa atin sa Pilipinas na 3 times a day with rice. Usually po kasi, ang lunch lang talaga ang may rice. The rest po na breakfast saka dinner, mga ano lang po yun, mga light food na lang po, like parata, mga Arabic bread, ganun na lang po talaga kasi. Gabi lang po sila binibigyan ng pagkain dun. Ang sinasabi ni Ma'am Lady Alfonso, kompleto naman yung binibigay nila pero mga tinapay na lang, ganun daw. Hindi po. Gabi po binigyan as in talaga sila na kanin. wala talaga sa umaga, wala sa hapon, gabi lang Gabi magbibigay. lang po magbibigay. Kung ganun ang sitwasyon doon, wag naman nating sabihin na parang sinusunod lang yung diet ng isang Saudi Arabian. Ma'am Lady Alfonso, ito po, no, nakarating na po sa inyong tanggapan na, na meron pong concerns doon po sa pagpapakain ng ating mga OFW, pati yung kanilang inumin. Kayo na po nagsasabi na mga Pilipino tong mga to, wag silang umasa sana na same with Arabian diet. Pero kayo po mismo, alam po ninyong Pilipino tong mga to, let's give them, okay, Yes po, sir. the diet of a Filipino. Yes po, sir. Okay? Okay, so sir, ang magagawa na lang po namin dyan, to inform them, our FRA, sir, regarding sa concern ng our applicants and our workers, regarding din po doon sa accommodation na pagkain ng mga nasa tao po sa accommodation. Yes po, no? And ito po, no? We will monitor with Ma'am Bebelinda Nociete. Kailangan mag-improve. Ma'am Lady Alfonso, umaasa po kami na actionan po ninyo ito. Yes, sir. We will expedite po the situation of the workers, sir, as soon as possible. Attorney Sherilyn Malonzo. Yes po, Attorney JD, Ayan. magandang hapon po. Nakipag-coordinate na rin po kami sa aming counterpart po no, sa OWA Riyadh. And rest assured po that we will monitor po yung kanyang, yung hanggang sa pag-uwi niya po at yung kalagayan niya po sa kanyang FRA accommodation ngayon. Ayan po, no? Yes po, no? Attorney Sherry, sana maayos yung kainin nila, yung mga inumin, or iba pang mga concerns. Kasi they are there because they need our help. They need our assistance. Yes po. So let's deliver to our OFWs. Yes, we will po, Attorney JB. Makakaasa po kayo. Ayan po, maraming salamat po kay Attorney Sherilyn Malonzo. Pati na rin po kay Ma'am Lady Alfonso ng Global Manpower Services Inc. Siya po ang kanilang welfare officer.
Sir John Paul, and narinig po ninyo ha. Apo, sir. And we will keep monitoring para mag-improve po yung sitwasyon po ng inyong kinakasama. Sir. Kasi Shari, kung 1 meal a day ka lang na sa pilitan ha. Okay, buti sana kung talagang buffet na yung pang dinner na yan. butugan na talaga, sir. Ikain mo na yung breakfast at lunch mo sa kinabukasan. Okay sana, Oo. pero ganun ba yon yung nangyari? Hindi naman. po, sir, konti lang yung pagkain lang. Kahit Usually yung, mga bread lang. yung kahit nasa amo niya pa po siya, nagrereklamo na po siya sa akin. Kulang talaga. Kulang po talaga magdamag yung trabaho mo, tapos isang araw, isang beses ka lang kakain. Kahit sino, di naman tatagal nun eh. Correct. Naintindihan po namin yung nararanasan po ngayon ni Ma'am Bebelinda Nociete. At kami rin po mismo dito, no, ay tutulong para i-monitor. Kausap mo naman siya, di ba? Opo, makakausap ko naman. Ibalita mo sa amin kung nag-improve yung kanilang sitwasyon po doon. Opo. At siya, nakikinig siguro ngayon si Ma'am Bebelinda. At ingat ka lang dyan, tiwala ka lang, makakauwi ka din. Tatawagan po namin kayo, sir, no? Of course, ni Attorney Sherilyn Malonzo ng OWA and gayon din po ng staff po namin, sir. Okay, and kapag sinundo na natin, makakauwi na po ng ligtas si Ma'am Bebelinda, sasamahan po namin kayo sa airport, sir. Sige po. Salamat po, sir. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat din po.